Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 27, talata 1 hanggang 7. Ang altar sa bundok ng Ebal. Ganito naman ang bilin ni Moises, kasama ang matatandang namumuno sa sambayanan. Sundin ninyong lahat ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagkatawid ninyo sa ibayo ng Jordan at papasok na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, maglagay kayo ng malalaking bato at inyong palitadahan sa ibabaw. At isusulat ninyo roon ang lahat ng mga batas na ito pagdating ninyo sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ang lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ilagay ninyo iyon sa bundok ng Ebal at palitadahan ninyo, tulad ng sinasabi ko ngayon. Magtayo kayo roon ng altar na bato para kay Yahweh na inyong Diyos. Mga batong hindi ginamitan ng paet ang inyong gamitin. Mga batong hindi tinapyas ang gagamitin ninyo para sa altar at doon ninyo iaalay ang inyong mga handog na susunugin. Dito rin ihahain ang handog na pangkapayapaan at sa harap nito kayo magsasalo-salo sa panahon ng inyong pasasalamat sa Diyos ninyong si Yahweh. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-27 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 8 hanggang 13. At sa ibabaw ng mga batong yaon, isusulat ninyo ng malinaw ang bawat kataga ng kautusan. Sinabi pa ni Moises at ng mga Levita, tumahimik kayo at makinig, mga kababayan. Mula ngayon, kayo'y bayan ni Yahweh. Kaya dinggin ninyo ang kanyang tinig at sundin ang mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang mga sumpa. Nang araw ring yaon, ganito ang itinagubilin ni Moises sa buong Israel. Pagkatawid ninyo ng Jordan, ang mga lipi ni na Simeon, Levi, Judah, Isakar, Jose at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigkasin ang pagpapala. Ang mga lipi naman ni na Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan at Neftali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ebal upang bigkasin ang sumpa. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 27, versikulo 11 hanggang 19. Ang mga sumpa ng hindi pagsunod kay Yahweh. Nang araw ring iyon, ganito ang itinagubili ni Moises sa buong Israel. Pagkatawid ninyo sa Jordan, ang mga lipi ni na Simeon, Levi, Judah, Isakar, Jose at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigkasin ang pagpapala. Ang mga lipi naman ni Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan at Neftali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ebal upang bigkasin ang mga sumpa. Ganito naman ang isisigaw ng mga pari. Sumpain ang mga sino mang gumawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang buong bayan ay sasagot ng amen. Sumpain ang sino mang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Sasagot ang sambayanan, amen. Sumpain ang sino mang gumalaw sa palatandaan ng hangganan ng lupang pag-aari ng kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan, amen. Sumpain ang sino mang magligaw sa bulag. Sasagot ang sambayanan, amen. Sumpain ang sino mang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at biyuda. Sasagot ang sambayanan, amen. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 27, verse 22-26. Sumpain niya ang sumiping sa asawa ng kanyang ama, sapagkat kanyang inilitaw ang balabal ng kanyang ama, at ang buong bayan ay magkasabi, siya nawa. Sumpain niya ang sumiping sa alin mang hayop, at ang buong bayan ay magkasabi, siya nawa. Sumpain niya ang sumiping sa kanyang kapatid na babae, sa anak ng kanyang ama,
sa anak na babae ang kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya ang sumiping sa kanyang biyanan at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya ang sumakit ng lihim sa kanyang kapwa at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niyang tumanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya ang hindi umayon sa mga salita ng kautusan ito upang gawin at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. This is the word of God. Amen.